gaano kakaiba. Ang huling natatandaan ko ay natamaan ako sa ulo ng isang suntok ng demonyong iyon. Napaisip si Goku. Ngunit agad na napagtanto ng mga demonyo na siya ay gising at sila ay tumayo sa kanyang harapan. Well, alam kong hindi mo naiintindihan kung ano ang ginagawa mo sa lugar na ito, ngunit bago mo sabihin ang anumang bagay, maaari naming patayin ka sa sandaling iyon, ngunit gayunpaman, nagpasya kaming huwag wakasan ang iyong buhay. At bakit hindi niyo ako pinatay, isa kang kangal, malaki ang pagkakamali nila. Si Goku nang walang sinasabi ay inilunsad ang kanyang sarili upang salakayin ang isa sa mga demonyo. Ngunit pinigilan siya ni Zumi sa pamamagitan ng paghawak sa braso niya. At sinabi sa kanya na huminto, wala kang magagawa. Anong nangyari sa kapangyarihan ko, akala ko nabawi ko, anong nangyayari sa akin? Well, ikinalulungkot kong sabihin na wala na ito, isa lang ang paraan para maibalik ito, ang kapangyarihang ninakaw ni Kamioran sa iyo, hindi mo na iyon maibabalik, maliban na lang kung ibabalik niya ito sa iyo at sa ngayon ay sa tingin ko ay wala pa siyang planong gawin iyon. Mga lapastangan pagkatapos kunin ang kapangyarihan ko at ngayon ay balak nila akong takutin. Sayan, hindi mo na matutuloy ang yabang na yan, may pinaplano na kami para sa iyo at iyon ay maaari kang sumali sa amin, maging bahagi ng Supreme Demonic Elite, malaki ang maitutulong mo sa amin at maging pangunahing bahagi nito. At kung sasabihin kong hindi tapos anong mangyayari, papakawalan ako nito na parang wala, halata naman na hindi. Parang alam ko na kung ano ang punto mo, papatayin nila ako kapag hindi ko tinanggap. Well, ayos lang, kailangan kong sumama sa mga walang kwentang elite. Ganyan ang gusto ko, napakatalino mong tinanggap pero gusto kong maging magalang ka sa amin dahil magiging bahagi ka na nito. Ngunit sabihin mo sa akin, nasaan tayo? Well, Zumi, ipaliwanag mo dito sa Saiyan. Makinig ka mortal, ngayon ay nasa ibang universe ka, partikular na sa mga demonyo. Ano ang sinasabi mo, isa pang multiverse pero hindi ba dapat isa lang? Bueno, iyon ang iniisip ng lahat sa iyong multiverse maliban kay Zenozama na hindi pa nagsabi nito kahit kanino kahit na si Dai Shenkan na nakasama niya sa milyon-milyong taon. Hindi niya gustong malaman ang katotohanan, matagal nang sinabi sa amin ng Supreme Demon King at hindi nagtiwala sa iyo dahil ako lang at ang iba pang Supreme Demons ang nakakaalam nito. At bakit mo sasabihin sa akin, sa isang tulad ko kung ano ang kahulugan nito? Kailangan mong malaman ang lahat para malaman mo kung bakit ka nandito, ikaw lang ang nag-iisang mula sa ibang multiverse na pumasok sa isang ito, well, ganito ang nangyari. Bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, ang Diyos na lumikha ay may dalawang anak na pinangalanan niyang Zerama at Shimuko, ang isa ay demonyo at ang isa ay iba. Noong panahong iyon, mayroong 38 universe. Ang isa pang demon na ito ay nagseselos sa kanyang kapatid at kapwa lumaban ng maraming taon para sa kapangyarihan ng mga universe. Hanggang isang araw ay napagod ang kanyang ama dito at nagpasya na hatiin ito sa dalawa. At si Zerama ay mananatili sa 12 universe tulad ng kanyang kapatid kaya tinawag silang multiverse. Ang kanyang ama ay naglagay ng hadlang sa pagitan ng mga universe na naging dahilan kung bakit imposible para sa isang tao mula sa isang multiverse na makapasa sa isa pa. At kaya lumipas ang panahon, nagpa siya ang Diyos na lumikha na tumigil na sa pag-iral dahil natapos na niya ang kanyang trabaho at hindi na niya iniisip na gumawa pa, kaya ito ay nawala. Na naging sanhi ng pagkawasak ng barrier na iyon at pinadala kami ng Supreme Demon King upang salakayin ang multiverse na ito. Ngunit si Zerama sa tulong ni Zenozama ay ikinulong kami sa isang dimensyon. Nang maglaon, nagawang itayo muli ni Zerama ang harang na iyon at mula noon, hindi na siya nagising. Ganyan ang dalawang multiverse. Hindi makapagsalita si Goku habang naririnig niya ang lahat ng ito dahil wala siyang ideya tungkol doon. Ngayon naiintindihan ko na at kung ano ang balak nilang gawin, paano tayo papasok sa multiverse na ito kung meron itong harang. Ito ang portal na lumikha na Supreme Demon King, sa katunayan, dapat tayong pumunta sa kinaroroonan niya upang ipaalam sa kanya ang isang bagong kakampi, sana ay pasalamatan niya ako. Huwag kang gumawa ng sarili mong bulaklak para sa'yo, mga basura lang tayo. Sa sandaling ito, ang mga ito ay pupunta sa kung nasaan ang Supreme Demon King upang sabihin sa kanya. Ngunit talagang iniisip ni Goku, sa sandaling maibalik ko ang aking kapangyarihan, papatayin ko ang mga ito para sa pagsira sa lahat ng aking mga plano at para sa pagnanakaw ng aking kapangyarihan, samantala kailangan kong magpanggap na kakampi nila o isang bomber.
Dumating sila sa Supreme Demon King at lahat sila ay lumuhod sa harap niya. Maliban kay Goku na tila hindi natatakot sa nilalang na ito kahit na alam niya kung sino siya. Ang mga demonyo ay nagulat na makita na ang Saiyan ay hindi lumuhod sa harap ng Supreme Demon King. Saiyan, lumuhod ka, hindi mo ba alam kung sino ang nasa harapan mo? Siyempre alam ko, sinabi mo na sa akin ng maraming beses. Ang Demon King ay nagulat dahil hindi niya nakita ang mga demonyo sa loob ng maraming milyong taon at ngayon ay lumitaw sila na may bagong kasama. Anong sorpresa, ngunit sa wakas ay dumating kayo, sabihin sa akin, sino itong lalaking kasama nyo? Siya ay isang mortal na natagpuan namin sa kabilang universe pagkatapos naming palayain ang aming mga sarili mula sa pagkakakulong na ginawa sa amin ni Zeroma maraming taon na ang nakalilipas. Naniniwala kami na nakipaglaban siya kay Zenozama, nauunawaan na ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa immortal na humarap sa hari ng buong universe na iyon. Mabuti ang bagay ay ginamit muli ni Kamioran ang pamamaraan kung saan kinuha niya ang kapangyarihan ng kanyang kalaban at kung hindi niya ito ginawa. Baka matalo siya ng Saiyan na iyon, sa wakas ay nakumbinsi namin siyang sumama sa amin, gusto niyang sabihin sa kanya kung ano ang mga plano. Anong problema mo, hindi kita binigyan ng pahintulot anumang oras na magdala ng isang tao mula sa ibang universe. At kailangan kong tanggapin ito at ang isa sa inyo ay kailangang magbayad para sa paggawa nito. Patawarin mo ang walang pakundangan kamahalan, ngunit mas mabuting sabihin sa kanya kung ano ang iyong mga plano. Well, makinig ka Saiyan, sa iyong tulong ay makukuha natin ang kapangyarihan ng multiverse na iyon na napakaraming millennia at millennia ang nagnanais. Kailangan mong sumama sa kanila upang kunin ang bawat universe at sa wakas, lahat sila ay sa iyo kung si Zenozama at Dai Shenkan ay buhay pa dapat mo silang patayin. Maliban kung sila ay sumama sa atin na hinding-hindi mangyayari, sa wakas, haharapin ko na ang kapatid kong si Zeroma. Pero natutulog siya ngayon at sa tingin ko ay hindi pa siya magigising ng ilang millennia pa. Samantala, tumigil na sina Zenozama at Dai Shenkan nang hindi nila maramdaman ang ki ni Goku kaya naisip nila na ang mga demonyong iyon ang pumatay sa kanya. Ngunit alam nila na hindi ito nangyari dahil walang mga demonyo sa alinman sa mga universe. Kaya nagpa siya si Dai Shenkan na tanungin ang Dragon Zeroma kung nasaan si Goku, ngunit sasagutin nito na sa kasamaang palad ay hindi niya maihayag ang lokasyon nito. Dahil nagsiwalat ito ng impormasyon na iniutos ng kanyang lumikha na si Zeroma na huwag sabihin. Ito ay nag-iwan kay Dai Shenkan na labis na pagtataka na hindi maipaliwanag kung nasaan si Goku. Bumalik na si Zenozama sa kanyang palasyo ngunit biglang lumitaw si Goku at sasabihin sa kanila. Ngayon, tatapusin ko ang trabahong nasimulan ko.